Ayun o, solid Tuesday na naman tayo mga boss. Solid day na naman na yan. May customer tayo ngayon dito. May mga unit tayo din yan. Dito muna tayo sa Mio Gear. Ayan, nasalpakan ng center spring na pang Aerox. Although pwede naman talaga siyang gamitin. Sa Mio i125, Soul i125, Mio Gear Gravis. Pwede yang gamitin. Yun nga lang ang consequence. Mapipit-pit ng todo yung iyong belt. Mas iikli yung lifespan niya dahil kikipot siya ng todo. Eto mga boss, Mio MXi 125. Ayan. Ang concern ni boss, napakaingay ng kanyang makina. Pero meron kami napansin, pagkabaklas namin ng crankcase cover ng CVT, ay may tumulong langis. So ito ay napasukan ng mahabang tornilyo nung huling mekanikong gumawa. Kaya anong nangyayari, tuwing binubunot yung bolt, ayan, tumatagas yung engine oil mga boss. So nagkamali siguro yung nakaraang mekanikong gumawa. So hindi na rin matandaan ni bossing kung sino. So pinaka-remedyo dito na pwedeng gawin ay tapalan ng epoxy steel at wag nang lagyan ng bolt. Yun yung pinakamura. Pero pwede rin naman itong lagyan ng bolt at putulin yung ulo para maisarado pa rin yung crankcase cover ng CVT, no? Masaraduhan pa ulit. Yan, MXi 125 po mga bossing na unit. Ito major problem talaga na unit na ito na ipinunta sa atin ni bossing. So nakita namin aftermarket yung kanyang belt. Ayan, GPC 44 din naman yung code, no, ng MXi, kaya lang aftermarket, no. Ayan, lumalagapak mga bossing yung kanyang CVT dahil yan sa ingay na napoproduce ng belt. Ayan, para siyang sumasampal-sampal, nababanat, dumalawlaw, nababanat, dumalawlaw. Yun yung ingay na yun mga boss. Kaya si bossing ay bumili ng bagong belt, no? Kay Yamaha na yata siya bumili o sa ibang shop. Ayan, 44D original from Yamaha ang bigli ni bossing. Sabi nga doon, local nga raw yan. Hindi naman siya local, aftermarket siya. Gawa na ito raw, bakit daw kudrado daw to yung bilog. Yung original daw yung bilog. Yun, galing ganyan. Kaya ito, isasalpak natin yung 44D na original belt ni Yamaha para kahit naman papano ay tumahimik yung motor ni bossing, no? Matulungan lang natin siya sa side na yan. So ingat po sa pagbili ng mga pyesa mga boss. Kilatisin ang genuine product talaga. Ito naman yung iba't iba nating ginawa. May mga kinalkal tayong pulley, dinigrihan, nirigruban ng bell. Iba't ibang motor. May niremap pa tayo. May mga walk-in na nagpare angle ng drive base. Nagpag-rub ulit ng bell. At eto, inabot na kami ng hapon. May pila pa rin. Ito yung ginawa namin na halos maghapon, yung Aerox B2. Inabot na nga ito talaga ng delay. At eto na, yung final result. Ang main issue po nitong Aerox B2 na ito ay putol-putol yung RPM. Pag dumarating siya sa takbong 60 to 70, nagpuputol-putol na. So, pinull maintenance namin ito. Wala po akong package nun mga boss. FI cleaning, throttle body cleaning, fuel filter, air filter, tapos full set ng CVT. Pinaset na ni bossing. Tapos nagparipak ng shock. Napakarami namin ginawa sa Aerox B2 na ito. Napakahabang oras ang kinain nito. Pero sulit naman dahil napakaganda na naging resulta at happy si boss. Kaya ride safe and God bless po sa inyong lahat.